Executive Secretary Lucas Bersamin. Mga kababayan, ano balita dito? Sabi dito, I have his full backing. Global Daily Mirror. Executive Secretary Lucas Bersamin announces that the President Bongbong Marcos declined his courtesy resignation, telling him he can keep his post as long as I wish to work for him. Mahusay ho yan, mga kababayan. Di po ba, kapag kami mga paliwanagan, ay nako, siya yung tumatayo at siya yung nangunguna. Yung mga DDS, ano ginagawa? Sabi, bakit si Inday Sara Duterte lang ang binabatikos nyo sa confidential funds? Paano naman yung confidential funds ng Pangulong Bongbong Marcos? Pinaliwanag niya din. Naging ano siya, naging kumbaga, back up siya ng Pangulo sa pagpapaliwanag. Yung napag-usapan, yung 2 bilyon mahigit na hinihingi ng pondo ng Vice Presidente. Na hindi niya maipaliwanag o ayaw niyang ipaliwanag o ayaw niyang marinig ng taong bayan yung kanyang pagpapaliwanag dahil nga tumataginting na 100 million yung yung allowance nung mga nung mga taga-bulong niya sa likod. Pero inyo yun, yung mga Vice Presidential Advisor, 100 million na. Halos ilan yun? 5% nung budget, advisor lang At sama mo na yung mga doble-doble na meron ng DPWH, meron ng mga gumagawa ng mga kawang gawa. Tapos meron din sa Office of the Vice President. Di ba? Ngayon, sabi nila, bakit nyo sinisilip yung pondo na hinihingi ng Vice President? At si Marcoleta pa nga, ipinagtanggol pa yan, di ba? Ang sabi ni Marcoleta hindi na po ba natin sinusunod yung nakaugalian dito sa Congress? Na kapag ang Vice Presidente o ang Presidente ang humihingi ng pondo, wala na daw tanong-tanong. Unang-una, first time in the history ng Pilipinas na ang Vice President ay humingi ng 2 bilyon na pondo. Kalimitan sa kanila o karamihan sa kanila, ang pondo ay 700 million. Yung sa Vice Presidente, 2 bilyon. Tapos hindi tatanungin. Panahon ngayon mga bossing, ang dami pong nawawalang pondo at ang daming hindi maipaliwanag kung saan po napupunta yung pondo. Tapos babanatan tayo ni Marcoleta na sundin yung tradisyonal na kinakaugalian na kapag humingi ng pondo ang Vice Presidente, wala nang tanong-tanong. Hindi na uubra yung traditional. Kailangan lahat ng pondong lalabas mga bossing ay inaalam na. Paano mo ginamit yung pondo nung nakaraang taon? Di ba? Ano ang mga gagawin mo dito sa pondong hinihingi mo para sa susunod na taon? Ganyan na. At yung kay Pangulo sa Office of the Vice o sa Office of the President, ayan nga po, maayos at matiwasay na nailaban ni E.S. Bersamin kung bakit ganun yung kalaking pondong hinihingi ng presidente. Kaya, ako nagagalingan ako talaga dito. He says Marcos' full backing is a sign of his manifestation of his full trust and confidence in myself. Kahit ano pa daw, kahit ano pa man ang sinasabi ng iba't ibang quarters, ang mananaig dito ay yung kagustuhan ng ating Pangulo. Retain. The President declined the courtesy resignation that I tendered just this morning. He communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. There was a lot of misinformation yesterday about the reorganization being triggered, in order to target me or to remove me from the office. Hindi po siya. Isa ang nakikita ko at nararamdaman ko na talagang gustong paalisin. Yun yung Solicitor General, mga kababayan.
Yung DDS na Solicitor General, mga bossing. Yun ang nakikita ko. Wala pang balita doon ah. Wala kaming ilusyon na panghawakan ang mga kanya-kanyang pwesto. Oras na gusto ng Pangulo na palitan kami, gagawin namin yun dahil para kaming mga ordinary soldier lamang. Pero wag ka, kapag ka DDS ang tinanggal mo sa posisyon, naku, iyakan ho yun, mga bossing. At ang sasabihin ng mga DDS, Kukay Manlulu, shoutout sa inyo, watching from Japan, at Mauricio Cristobal, at G1 Squad, ang sasabihin ng mga DDS, naku, wala yan. No? Si Marcos Jr., sisimulan na po yung mga paninira. Sila, wala lang, tanggap lang. Eh di kung ayaw na sa akin ng Pangulo, eh di resign lang, okay lang. Walang problema. Di po ba? Ano nga po yung sabi ni E.S. Bersamin nung tinender niya yung kanyang resignation, nung isinabmit niya yung courtesy resignation? Masaya o ikinagagalak ko ang pagtatrabaho sa Marcos administration. Hindi pa po siya tanggal noon, ha? Oo. Kumbaga, mga bossing, may maire-rest back sa kanya pag sinabi niya o pag siniraan niya ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos kung sakali siyang matanggal. Pero hindi, nagbitaw siya ng salita. No, karangalan ko ang makapagtrabaho sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ay nako. Ayan ho ang update natin dyan. Antonio Lagdameo, tinanggap po yung kanyang resignation. No? So kaya hindi na po siya ang ano ba to? Tawag dito. Former UN, hindi na po siya ang Philippine UN representative, hindi na po si Lagdameo, kundi napalitan po ni Enrique Manalo, mga kababayan. At ito naman po, si E.S. Bersamin mananatili po na Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Speaking of Executive Secretary, mga kababayan, yung susunod nating topic ay Executive Secretary versus Executive Secretary, mga bossing. Naalala nyo yung huling Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos? Yung na-issue bago mawala sa administrasyon, na-issue na may kababalaghang ginagawa sa sugar importation. Naalala nyo yun, mga bossing? Naalala nyo yung napapabali-balita, although walang kumpirmasyon at hindi 100% na sinasabi na totoo, pero na-issue na nagbebenta ng posisyon sa gobyerno o sa gabinete? Pagkakarinig ko nga doon, 100 million daw eh. Uulitin ko, mga kababayan, umalingasaw, umangalingaw-ngaw